ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag palatiin. Ang Pilipino, saan man sa mundo, ang Pinas sa inyo'y saludo. Malawak man ang daigdig, malayo ka man kababayan, sa kalungkot ay huwag padadaig. Hello guys! Feeding program in Cebu. So, in this video guys, magpakain po tayo ng 80 na mga nanay po na nandyan po sa bahay Kanlungan. So, right now, on the way po sa pag-pick up sa mga pagkain po na in-order ng anak ko. Yan. Ayan na po. Mga kasamahan niya sa school guys, mga nursing students. So, on the way na po sila sa nursing home. Trivia lang guys, ito pong bahay ng mga nanay is hindi na po sila kayang alagaan ng kanilang mga anak. Kaya nilagay sa facility. And meron ding iba na iniwan na ng asawa. May pamilya ng iba kaya at matanda na rin. So, dyan din po nilagay. Kaya it really breaks my heart when my daughter told me a little bit of the story sa mga matatanda na nakatira sa nursing home. Kasi I would do everything in my power na ako ang mag-alaga sa nanay ko, hindi yung ibang tao. Pero I would never ko talaga na imagine na siguro dito sa US, yes, given na po na hindi maalagaan ng mga anak kasi may trabaho yung mga kanu at mag-hire na lang sila ng caregiver. Pero as we Filipino, napaka-close natin sa ating mga magulang. Pero ewan kong nakayanan nilang ilagay na lang sa facility yung nanay nila instead of them taking care of it. I know, dala na rin po sa kahirapan. I understand. Pero kasi nga, lumaki kasi akong nakikita ko na talagang inaalagaan natin ang ating mga lola noong panahon. Pero ngayon, ibang-iba na talaga guys. Kasi noong panahon, nung bata pa po ako, wala po akong makita ang ganitong places na maybe dito sa US, ano na talaga siya. Pero okay lang naman dito kasi may pera naman. Mag-hire sila ng caregiver. Pero sa ating mga Pilipino kasi, we're close family-oriented people and never imagine talaga na mangyayari ito. But it's good na ang government meron silang provide na place for all people kasi ayaw naman natin makita ang nanay natin nasa lansangan, di ba? So ayan na guys, nandyan na po sila sa bahay Kanlungan ng mga tanda. Hindi ko masasabing nursing home kasi ang nursing home kasi para yung hindi ko siya matatawag nursing home. Bahay lang talaga ang tawag ko nito guys. Ayan na po, nandyan na po. Talagang nire-ready talaga kasi nakaschedule talaga ang pagpunta nila. Kaya nire-ready talaga yung mga tables sa hall. Para dyan na po kakain. Yung mga table na kakainan ng mga matanda. Nandyan na po, ready na po sila. At saka ang saya kong tingnan yung mga estudyante talaga. Sana pag mag-graduate sila, sana magawa din nila to someday pag kumikita na po sila guys. Di ba? Ang ganda kayang gawin to. Ang saya kaya ng puso pag share tayo ng maliit na blessing sa mga ganitong, lalo na sa mga matatanda at bata guys. Yun talaga ang priority ko talaga. Yan. So, inarrange na po nila yung mga pagkain.
I-voice over ko na lang guys kasi sabi ng anak ko mahiya man siyang mag-video or magsalita. So ako na lang. So I'll try my best. Ay nako, napaka-emotional kung nakita ko to kanina guys, pero kailangan ko talagang i-voice over. Kasi most of the video, wala talagang boses talaga. Talagang video lang ng video yung anak ko guys. So ayan, hindi talaga masyadong marami guys, 80 lang talaga, including the, yung mga nursing, yung mga CNA or whatever, yung mga help na mga matatanda po, sinali na rin po. Yan. So, ang saya sa puso, guys. Kahit hindi po ako taga Cebu, kahit saan po talaga ako kung anong maiisip ko talaga. Yan. So, at last, nagawa na din ng time ng anak ko na gawin ito, guys. Kahit gaano ka-busy ang anak ko, wala na nga masyadong tulog. Pero hinapan niya talaga ng paraan to kasi naawa siya kasi merong nagsabi sa kanya na may mga bahay ng mga matatanda na walang mga anak or family na nagbibisit daw. So kaya sinishare niya sa akin. Kaya sabi ko, sige, magpa-feeding tayo. So, yan. Ano lang po yan, guys. Chicken at saka egg roll. Kasi ayaw naman nating mag-ano ng pork. Baka merong bawal sa pork. Kaya chicken at saka egg roll lang talaga yan. Gusto ko sanang tatlong putahe, tatlong ulam. Pero sabi ng anak ko, matanda na nga, hindi naman masyadong kumakain yung mga matatanda. Kaya, dalawang ulam po ang in-order niya. Yan. Sana magawa ko rin to soon uli kasi gusto ko talaga yung mga ganito. Ayan na po ang mga nanay natin. Hindi talaga pwedeng pabidyuhan yung mga mukha. Hindi masyado talaga, guys. So, makikita nyo naman na mga matatanda naka-wheelchair talaga mostly, guys. So, ayan. So, all of them, 10 of them nurses na, nursing student na kinakausap din nila yung mga matatanda, guys. Yan. Diba ang saya ng puso. Super saya. Wala na talaga akong masabi, guys, kasi na-overwhelm talaga ako sa ginawa ng anak ko. Yes, excited ako kasi naplano na to last month. Hindi pa kaya ng schedule ng anak ko. Yan. So, tapos na po sila nag-feeding, guys. So, I hope you guys enjoy watching this video. Sana may napulot tayong mga lesson. So, ito po ang mga classmate niya. Thanks for watching!